Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. At ayan, ang sabi rito ay Coinbase recognizes XRP and Shiba Inu as money and store of value. Ayan, kinikilala daw po ng Coinbase itong si XRP at saka Shiba Inu bilang money at saka isang magandang store of value na mga asset. Kaya ayan, mukhang malaking bagay ito para sa crypto community. Lalo na sa mga patuloy na sumusubaybay dito kay XRP at saka kay Shiba Inu. Yan ang pagkilala po or yan ang pag-recognize ni Coinbase dito kay XRP at saka kay Shiba Inu bilang currencies ay nagpapakita lamang po ng kanilang potensyal na maging isang tunay na digital money. Kaya yan, ang pagtukoy ni Coinbase ay nagbibigay po ito ng mas malinaw na pananaw sa regulatory status ng mga tokens na ito, kung saan ay maaring makatulong sa pag-stabilize ng kanilang value sa hinaharap. Bagaman ay may mataas na volatility pa rin ang mga ito, ang presyo ng mga ito, ang pagkakaroon ng ganitong klasifikasyon ay isang hakbang patungo sa mas matatag na kinabukasan para sa mga cryptocurrencies na ito. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, sabi po rito ay ang prominent crypto exchange na si Coinbase ay nagklasipika kung saan ay tinuring po nila itong si XRP at Shiba Inu bilang currencies kung saan ay kanila pong binibigyang diin na ang mga ito ay dinisenyo upang mag-function bilang pera or money. Ayan, ayon po sa designation ng Coinbase, itong si Shiba Inu at saka XRP na mga currencies ay ayon po sa kanila ay specifically designed to function as money or store of value. Ayan po yung actual nila na sinabi rito. Ayan, meron po tayong screenshot dito. Ayan ang mga currencies. Ayan, ay binahagi po ng Coinbase sa kanilang Coinbase currencies category. At ayan ang nangyari po ito. Lahat ng yan inilabas po yung yung pahayag po na ito ni Coinbase ay nangyari po ito kasabay po ng isang naganap na debate sa loob ng XRP community tungkol po sa regulatory status ng token. Ayon sa ulat, si Ginoong Abdullah Nazif, ayan, siya po ang host ng Good Morning Crypto Podcast, ay nagtanong kung si XRP ay opisyal ng kinikilala bilang isang currency. Ayan, ang kanyang ginawa ay ang inquiry. Yan, ginawa po niya ang inquiry na ito habang siya po ay nagre-react sa mga komento mula sa mga Wall Street analyst na si mula po sa isang Wall Street analyst na si Madam Linda P. Jones. Yan, kung saan ay ayon po kasi sa komento ni Madam Linda P. Jones ay sinabi po niya na ang isang US federal agency ay itinuturing po itong si XRP bilang isang virtual currency bago ang SEC versus Ripple lawsuit. Kaya ayan, mukhang mas nauna pa yung US Federal Agency pala kung kaysa sa US SEC. Specifically, sabi dito ay the US Financial Crimes Enforcement Network or FinCEN ay tinukoy po nila si XRP bilang isang virtual currency noong 2015 nang mag-impose ito ng fine na $700,000 laban kay Ripple dahil po sa paglabag ng kumpanya sa Bank Secrecy Act. Yan, Coinbase recognizes XRP and SHIB as currencies.
Ayan. Ayon po sa mula po sa datos ni Coinbase ay nagpapakita na si XRP, Shiba Inu at pito pang ibang mga cryptocurrencies ay tinuturing po nila ito bilang classified po nila ito bilang mga currencies. Ayan, kasama rin po sa listahan itong si Bitcoin, Dogecoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Stellar Lumens, Zcash at si Dash. Sinabi ng Bitcoin na ang mga tokens ay specifically designed to be money or a store of value. Ang klasifikasyon ni Coinbase kay XRP at SHIB bilang currencies ay mahalaga dahil tinitignan ng exchange ang parehong asset bilang legitimate forms ng digital currencies. Ngayon, ang hakbang na ito ay nagpapahiwatig na naniniwala si Coinbase na ang mga tokens ay may key characteristics bilang pera. Kung saan ay kinabibilangan ito ng medium of exchange, acceptability, unit of account, store of value, at limited supply. Yan, bukod po sa iba pa. Ang mga characteristics na ito ay inherent po kay Shiba Inu at kay XRP. Bagaman ang store of value features ay nananatiling uncertain o hindi po tayo nakakasiguro dahil sa mataas na volatility na kaugnay ng cryptos. Kaya ang mga enthusiasts ay kumpiyansa na ang isyong ito ng volatility ay sa huli ay mag-stabilize, kung saan ay ito po ay magiging isang perfectong store of value sa hinaharap. Kaya yan, upcoming crypto clarity. May patuloy na uncertainty or walang kasiguruhan tungkol sa regulatory status ng cryptocurrencies. Lalo na at habang ang US SEC ay gumagalaw upang bigyan ng securities tag ang karamihan ng mga tokens. Kaya yan, matindi pa rin ang US SEC natin na sa paghahabol ng mga tokens. Bagaman ang SEC ay hindi kailan man tinag si SHIB bilang isang security, ang regulator ay nagklasipika na si XRP bilang isang security sa landmark lawsuit nito laban sa Ripple noong 2020. Kaya ayan, siyempre mas hinahabol po itong si Ripple kasi noon ay mas malaki po talaga itong si Ripple noon kumpara dito kay SHIB. Yan, kinailangan po ng court ruling mula sa isang federal judge upang inalify ang claim na ito. Kaya ayon po sa ulat ay idiniklara ng judge na si XRP mismo ay hindi isang security ngunit maaring ibenta at i-offer bilang bahagi ng isang investment contract. At ayan po, kamakailan lamang po ay tinanggal ng SEC, US SEC ang mga concerns or alalahanin tungkol sa isang potential na appeal sa legal classification ni XRP nang kilalanin nito sa Binance lawsuit na ang crypto asset ay simpleng computer codes at hindi inherently securities. Kaya, ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.